So ito sinend to sa akin kagabi, no? Sagutin natin yung tanong. Yung bang tao na nagpa-tattoo sa ulo, pwede ba niyang ma-recover yung 100,000? Ito sasagutin ko to from the point of view ng meron bang bad faith. Pwede bang mag-recover for moral damages yung naging biktima? Sabi kasi ng Article 2217, moral damages include physical suffering, mental anguish, fright, serious anxiety, besmirched reputation, wounded feelings, moral shock, social humiliation, and similar injury. Ibig sabihin nito, hindi lang yung actual na 100,000 na ipinangako sa kanya ang maaari niyang i-claim. Hindi yung danyos bungad ng moral damages. Bakit? Kasi merong bad faith. Kasi yung post, hindi siya clear, hindi siya unambiguous bilang isang prank. Ang malinaw, ipatattoo yung logo at meron kang 100,000. Pag kinlik mo naman yung photo for official rules, lalabas lang April Fools. So hindi pa rin malinaw kung ito ay isang prank. Ang isa pang bagay dito, ikaw bilang nakakita nito, magmamadali ka. Kasi time-bound siya. Kailangan yung mag-unahan. At dahil dito, maaaring na-miss mo yung ibig sabihin ng April Fools. Hindi mo kasalanan yun. Kasi in good faith ka. So ibig sabihin, yung nag-offer na may evident bad faith, sapagkat hindi mo naman gagawin yung ad na yan kung hindi mo tingin na ito ay mayroong mag-a-attract ng atensyon. Kaya liable ka doon sa pumatol. Please like and follow for more content like this.